Amen. May buntag po mga igsoon, ha? Bisaya. May buntag po sa tanan. Good morning. Good morning sa Panginoon at sa ating lahat. Hallelujah. Ang ating pong salita ng Panginoon ngayong umaga na ibinigay ng Panginoon. Actually, English. Kasi July ko pa nalaman na gano'n, ako nga mag-preach. Revelation talaga yung hinanda ko. Pero mga nakaraang linggo, sabi ko, ba't wala talaga? Walang sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng mga supporting mga verses ba? Wala talaga. Pero yung nag-pray ako, binigay talaga to. Yung binasa natin kanina, John 15. So, bigla talaga John 15. Tapos, salamat sa Panginoon sa salita niya. Hallelujah. Sabi dito sa John 15, hallelujah. I am the vine, a true vine, and my Father is the husbandman. Bali, I am. Another great I am statement in the Bible. Di ba maraming I am the bread, I am the door, I am the good shepherd, and ito naman, I am the true vine. Sabi dito sa verse 2, and the Father is the husbandman or vine keeper. Sabi sa verse 2, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbunga, ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga, ay nililinis niya upang lalong magbunga. Hallelujah. Grabe talaga ang ibang translation din, hallelujah, may na-reveal ng Panginoon na translation, kasi para to sa ating mga Christian, para to sa mga tumanggap na ng Panginoon, kasi ang bawat sanga, kasi tayo lahat ay sanga eh. Si Jesus yung puno. Tapos yung God the Father, siya yung tagalinis, vine keeper. Hallelujah. Ang sabi dito, ang bawat sanga, ang ibig sabihin, yung tayo mga sanga, kasi lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo ay nagkakasala, di ba? Madumi tayo. Ang sabi dito ay, ang bawat sanga ay hindi nagbunga. Di ba may tayo, yung nagkakasala tayo, mamaya na yung isang translation, ay inaalis niya. Tinutulungan, kung nagkamali tayo, inaangat tayo ng Panginoon, tutulungan niya tayo. Hallelujah. Para tayo'y magbunga. At ililinis niya upang lalong magbunga. Amen. Ang hallelujah, ang bawat sanga na sa akin ay hindi magbunga. Di ba pag yung sasanga, pag nag-ano tayo dun sa probinsya, di ba, pag sanga ganyan, tanggalin natin to. Kasi pag tinanggal mo yan, uusbong yung mga sanga din ng bago, at yun yung magkaroon ng bunga. Yun ang gusto ng Panginoon na mamunga tayo. Hallelujah. Halimbawa, di ba, sinabi ko kanina na nagkamali tayo, nagkakasala tayo. Di ba, pag naputikan tayo, hallelujah, may yung puno na mabigat na yung bunga kasi sa probinsya, ang sanga. Kasi sa probinsya, ang mga mangga, nasa baba na talaga yung sanga nadudumihan na, yung mga dahon, yung mga bunga nun. Pero ang Panginoon, kukunin tayo, lilinisin tayo. Kasi sabi sa verse 3, kayo'y malinis na sa pamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinasalita. Balililinisin tayo ng Panginoon. Kahit man na down na tayo, sobrang lugmok na sa karumihan, hallelujah, kukunin tayo ng Panginoon, di ba? Aalisin tayo. Maliban sa tanggalin, aalisin niya tayo doon sa pagkalugmok. At linisin. O, di ba kasi ang sabi dito sa, purget, di ba? Purget. O, yung pupurgahin, linisin. Linisin tayo sa ating karumihan. Para magbunga tayo. Kasi mga Christian na tayo eh. Kailangan ng Panginoon na magbunga tayo. Paano po ba magkaroon ng maraming bunga? Sa pamamagitan ng salita na nasa atin. Kailangan, ang salita ay nasa ating mga puso. Ang salita ng Panginoon ay nasa ating mga puso. Paano ba malilinis ang buhay natin? Or paano ba dumarating na magkaroon ng maraming bunga? Kailangan po natin ng commitment sa salita ng Panginoon. Kailangan natin ang pagtanggap sa salita. Tanggapin talaga natin ang salita na ito ay para sa akin, para ako ang may mabago. At sa pamagitan ng pananatili sa salita ng Panginoon, kailangan natin mag-abide tayo sa salita ng Panginoon, manatili tayo sa Panginoon. Kasi kung sabi sa next na kung hindi tayo manatili sa Panginoon, wala tayong magagawa. Wala magagawa ang Panginoon kung malayo tayo. Di ba? Pag literal na puno, ang sanga pag malayo, di ba? Hindi talaga siya makakakuha ng nutrients sa kasi malayo siya. Yung hindi hiwalay siya, palinalaglag na gano'n.
wala tayong magagawa kahit anong gawin natin. Kaya sabi nito na, kayo'y malilinis sa pamagitan ng aking salita na sinasalita ko sa inyo. Ibig sabihin, kung ano man yung down tayo, kung ano man karumihan natin, lilinisin tayo ng Panginoon. Sabi sa Psalms 19, verse 11, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon, ingatan talaga natin sa ating mga puso. Kasi kung sa isip lang, mawawala iyan eh. Pero pag dito, dito talaga, kasi dito tumitingin ang Panginoon eh. Dito talaga hindi siya mawawala. Ang sa isip, makakalimutan mo kasi sa dami nating iniisip, di ba? O kung ano-anong inisip natin, wala ano. Pero pag dito natin iingatan ang salita ng Panginoon, diyan yan. May mabago sa atin. Hallelujah. Sa verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa iyo. Grabe ka no? Kung sabi ng Panginoon, kayo'y manatili tayo, ang Panginoon mananatili din sa atin. Pag once na manatili pala tayo, nandito pala ang Panginoon sa atin eh. Gaya ng sanga na di makapamunga sa kanyang sarili, maliban sa nakakabit sa puno. Hallelujah. Kailangan talaga maging close tayo sa Panginoon. Mag-abide tayo sa Panginoon. Kaya kayo'y mananatili sa akin at ako'y sa inyo. O di ba napakagandang salita ng Panginoon yan? Kasi manatili pala. Yun lagi natin tandaan na pag mag-abide tayo, manatili tayo, ang Panginoon din mananatili sa atin. Hindi tayo iiwanan. Di ba? Sa dami ng ginawa sa atin, yung mga nangyari, di ba? Yung mga sa pandemic talaga, hindi ko talaga yung maalala, hindi ko talaga makalimutan. Yung maalala balik na. Hindi ko talaga makalimutan yung ang Panginoon talaga ay hindi nagpapabaya. Di ba? Siyempre, walang biyahe si Eli. Tapos, walang biyahe si Eli. Tapos, ilan kami, di ba? 7, 5 anak ko. Tapos, yun, mag-isip ng pero sabi ko, wala na may posible sa Panginoon. Pray! Sige, pray, Lord! Kasi may chance talaga, nakabasa ako ng isang Bible nun eh. Kasi, di ba, wala tayong labas-labas, hindi magbasa tayo ng Bible. Yun talaga, kailangan natin mag-abide. Abide din, talaga, ang pagbabasa ng salita ng Panginoon, isa yan sa pag-abide sa atin. Isa yan sa panatili natin sa Panginoon. Bilang mga Christian, hallelujah, kailangan nating mamunga. Hallelujah. Sapagkat kung hindi tayo mamunga, sapagkat kung di tayo mag-abide at manatili sa Kanya, wala talagang magagawa wala talaga tayong magiging bunga. Kailangan talaga natin mamunga mga Christian. Hallelujah. Yan po ang pinaka-importante sa spiritual life natin, ang mamunga. Amen. Hallelujah. Ano ba yung mga bunga na yon? Hallelujah. Unang-una po ay winning lost souls. Yeah, English yun. Sabi sa Romans 1 verse 13, at hindi ko ibig nga, mga kapatid, na hindi ninyo matalastas na madalas kong inaakalang makarating sa inyo. Datapwat hanggang ngayon ako'y nahadlangan upang magkaroon naman ako sa inyo ng anumang bunga. Imagine sabi niya ng Panginoon, naghaya sa mga ibang hinten. Ibig sabihin, hindi umuhingi talaga ng Panginoon ng bunga. Mag-share naman tayo. Yung pag-share, kahit isa lang sa, kung sino yung mga kasabay mo, mahal ka ng Panginoon. Tapos, kasi maganda talaga yan. Yun ang gusto ng Panginoon na mag-share tayo ng salita ng Panginoon. Kasi maraming ang hindi pa nakakaalam ng salita ng Panginoon. At saka, huwag natin angkinin kasi, di ba, sobrang na-enjoy na tayo at saka naranasan na natin kung gaano kabuti ng Panginoon. Dapat i-share din natin sa iba na hindi pa nakaranas kung gaano kabuti ang Panginoon, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Kaya kailangan talaga natin mag-share. Isa yan sa bunga, yung mag-share tayo ng salita ng Panginoon. Pangalawa po ay holiness, yung kabanalan sa Romans 6:22. Dapat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at sa wakas ang buhay na walang hanggan. Kailangan talaga tayong mamuhay ng may kabanalan. Simula nang tinanggap natin si Jesus, naging banal tayo dahil banal yung tinanggap natin nandito sa ating mga puso. Hallelujah. O totoo naman talaga may verse yan na banal tayo eh. O kasi ang Panginoon ay nandito sa mamuhay tayo ng may kabanalan kasama ang Panginoon. Hallelujah. Ang pangatlo po ay giving, financial giving. O yung pagbibigay pala ay isa yan sa fruits. Grabe no? Kasi kung magbigay, di ba? Una, yung tithes. Yung tithes talaga, kung maisa puso natin yung pagbibigay, ibig sabihin, pag yung nagbibigay na tayo ng tithes na as in walang anumang iniisip na,
Kadako na pa rin akong tithes, nga na ba? O, walang iisipin na gano'n na malaki na yung tithes ko. Kasi di ba ginayang gagaan mo kalaki? Pero isa yan sa isa yan sa bunga. Pag once na nagbigay ka na wala ka nang isipin, namunga ka na pala. Kaya praise God, gusto na praise God! Namunga na pala tayo, thank you Lord. Kasi sumunod tayo ng salita ng Panginoon eh. Sumunod tayo dun sa sinabi niya na, dalhin niyo dito ang inyong mga ikapo at inyong mga handog. O di ba sa Malakay 3:10? At saka sabi din sa Luke 6:33, magbigay kayo at kayo bibigyan. Ibig sabihin, magbigay tayo kasi bibigyan tayo ng Panginoon. Di ba? Gustong takal na mabuti, siksik-likit ang biglig at maapaw, ang ibibigay nila sa inyong kandungan. Ibig sabihin, pag once na, di ba minsan dito nagtutulungan din tayo, pag may nangangailangan, ibibigay tayo. Hindi na, wala tayong iisipin kung ano man kasi pag once na nagbigay tayo, may gagamitin din ng Panginoon kasi sabi ko, ibibigay nila. Ibang tao ang magbibigay. May gagamitin ng Panginoon. Kaya glory to God. Nakita ko talaga kay ma'am din, o di ba? Ang mahal talaga yung ano ng medtech, di ba? Siyempre ano yan, maraming sa medical ano yan. Tapos malaki yung tuition fee. Pero may ginamit si Lord. May ginamit talaga si Lord para matulungan si ma'am. Di ba ma'am, ang laki ng tuition fee, pero praise God. O nakatapos na si Grace. Patuloy pa rin tayo sa prayer man si Toto at saka si ano ma'am. Kasi ano naman yun eh. Isa yan sa pag-abay. Aray, tuyo na nga. Tubig daw. Tuyo na nga. Yung tubig. Isa yan sa pag-abay natin. Mananatili tayo yung prayer. Isa din yan. Padalas ka muna. Hinay lang. Hinay naman to. Hinay na yun para sa akin. Kasi dati dito, di ba? Nangalaman niyo yung mga. RPD. Ang bilis ako agad. Pero pinagalan ko na talaga ito. Ganun talaga akong salita, mabilis. Nabuha na sa atin eh. Tapos ibang tao talaga ang gagamitin ng Panginoon. Kaya ang giving ay isa yan sa bunga. Kaya salamat sa Panginoon at namunga na tayo dito. Sa verse 4 ng pang-apat po ay good works. Colossians 1:10. Upang kayo magsilakad, manarapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kalaman ng Diyos. O kailangan talaga yung pagtulong. O sana yun, di ba? Pagtulong sa kapwa. Gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Yung kahit anong good works. Ito yung bunga. Ibig sabihin na bago tayo dahil tumutulong na tayo, gumagawa tayo ng mabuti at nagsisilago tayo sa paglilingkod, lalo na sa kalaman ng Panginoon. Ang next ay praise. Ang pagpupuri ng Panginoon. Hebrews 13 verse 15. Sa pamamagitan nga niya, ay naghahandog tayo palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos na sa makatuwid bagay ay ang bunga ng mga labi at nagpapahayag ng kanyang pangalan. Amen. Hallelujah. Kailangan talaga natin purihin ng Panginoon. Hindi na yung kung di ba, dati balitan na natin kung madulas na, ay, kung ano-anong mga bad words, di ba? Ganoon naman dati. Ako nga din, may ano din ako, hindi ba ako naging Christian na, hindi naman PI, iba lang na words. Pero yun na, pag nadulas, praise God, Lord, di ba? Ganoon na lang. Kasi yun ang labat lumalabas sa ating ano. At dito din, kailangan, kahit nasa bahay, kailangan natin purihin ng Panginoon. Purihin natin, i-worship natin siya kasi isa yan sa bungad. Namunga tayo niyan, na lagi natin i-worship ang Panginoon, lagi natin siyang purihin, at lagi natin sambahin. Hallelujah. At ang pinaka-importanting bunga ay makikita natin sa Galatians 5:22. Sabi dito, but the fruit of the Spirit is love. The fruit of the Holy Spirit is love. Ibig sabihin, bakit hindi kasama yung, hindi are? Ibig sabihin, singular, hindi plural. Teacher dito. Ano to? Kasi dapat, the fruit of the Spirit are love, joy, ganon. Pero ang sabi dito is love. Pag once na may love na tayo, yun talaga ang pinakauna, yun ang importante. Pag may love na tayo dito sa ating mga puso, love sa Panginoon at love sa ating sa mga kapwa, lalo na sa ating mga asawa, sa ano, pag may love na tayo dyan, susunod na, susunod kayo, marami mga babae, mga asawa. Marami babae kayo, mga asawa. Susunod na yung joy, diba? Susunod ang peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and
assurance. Kailangan talaga mauna ang love. Hindi naman sinabi, the fruit of the Spirit are love, joy, pero hindi talaga is love. Love talaga. Love sa Panginoon, love sa kapwa. Siyempre, yung unang kapwa natin, yung pamilya talaga. Kailangan i-love natin. Kasi doon natin, doon yung susunod eh. Doon susunod yung joy na pag may love ka, ano ka na magkagala ka na palagi. Tapos, magkaroon ka na ng kapayapaan. Tapos, kung sobrang yung parang nahihirapan ka na sa buhay, medyo na nandito yung long suffering. Iyaano talaga yung Panginoon sa atin at kung ano-ano pa. Sa verse 5 naman, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang manatili sa akin, at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Gusto talaga ng Panginoon na mamunga tayo mga kapatid. Di ba sabi doon sa verse 2, walang bunga. No fruit, verse 2 pa rin yun. More fruit, doon verse 2 pa rin sa dulo. And much fruit, nagbubunga ng marami. Dito sa verse 5. Kailangan talaga maging fruitful tayo mga kapatid. Hallelujah. Kailangan mamunga tayo. Alalahanin natin yung dapat na mamunga, yung tayo mag-share na salita ng Panginoon pinakauna, yung kabanalan, giving, hallelujah, good works, praise, hallelujah, at yung praise at saka yung sa Galatian, yung love. Kailangan meron tayong love talaga, hallelujah. Dahil yun yung pinaka-importanting bunga sa atin, hallelujah. Hallelujah. Verse 6. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siyang matatapong katulad ng sanga, at matutuyo, at mga titipunin, at mga ihagi sa apoy, at mga susunog. Imagine, kung hindi tayo manatili sa Panginoon, ang pinaka-verse, key verse talaga dito ay mag-abide talaga tayo. Abiding in God, abiding in Jesus. Hallelujah. Kasi kung hindi tayo manatili, siya'y matatapong katulad ng sanga, at masusunog at itatapon sa ihagi sa apoy at masusunog. Ibig sabihin nito, hindi, di ba, pagdating ng araw, ma-text na, doon na yan sa impyerno. Pero habang nandito pa, pansinin natin, parang wala lang, baliwala ang buhay. Tapos, kasi parang, di ba, iba talaga yung nag-abide sa Panginoon, iba talaga yung may Panginoon. Kasi kung hindi ka manatili, parang ang hirap lahat. Kung ano-anong iniisip mo, lalo na yung pag maraming anak, di ba? Kung maraming anak, ako na yan, yung sipilin. Kung maraming anak, ibig sabihin, ano yun talaga? Kung hindi ka mag-abide, ibang sabihin ng kulong na, Diyos mo, pasok ka na, Lord, pasok ka na, ganun, bibili na uniform, bibili na ganito, kung ano-ano. Pero grabe ang Panginoon. Kasi nakita niya na nanatili tayo dito. Di ba pinaprovide? Amen mga nanay. Pinaprovide ako nga talaga as in. Grabe talaga. Pinaprovide niya yung kasi siyempre nga, binansagan ako na mahirapan talaga yan si Sita kasi 5 anak. Nung narinig ko yun, sabi ko, ay, may Panginoon ako. Hindi ako mahirapan dahil tutulungan niya ako. Ang Panginoon ang mag-bless sa akin. Kasi yun ang sabi niya doon sa Bible study namin sa JT, doon sa Deuteronomy, i-bless. O pagpapalain niya ang bunga ng iyong katawan. Ano yung bunga natin katawan natin? Di ba mga anak? Pagpapalain ng Panginoon. Hallelujah. Kaya hindi na tayo problema. Glory to God. Kasi nandiyan ang Panginoon. Hindi talaga tayo pababayaan. Hallelujah. Blessed be your holy name, O Lord God. Sa verse 7 naman, ito yung pinaka-memory verse kung as in, gusto ko talaga to. Kung kayo magsipanatili sa akin, at ang salita ko'y manatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ibig sabihin, kung manatili tayo sa Panginoon, at ang salita niya ay ginagawa natin, nanatili sa puso natin, hallelujah, ay hingin daw natin. Humingi na ba tayo? Uy, wala lang yan. Humingi na ba tayo kung ano yung mga kailangan natin? Amen. Kasi sabi din sa James 4:2b, sa pinakadulo, you have not received because you ask not. You have not, English kasi. You have not, ikaw ay wala, hindi ka nakatanggap, kaya hindi ka humingi. You ask not. Di ba? Kailangan talaga humingi tayo. If you ask anything in my name, I will do it. Hindi lang tayo nang hingi. Pero siyempre, may yun, may balik yun sa atin na parang keyword or password, mag-abide tayo sa Panginoon. Di ba? Kaya pa hindi tayo nanghingi, hindi ka naman nag-abide sa Panginoon, useless din yun. Hindi tayo makikinggan ng Panginoon. Di ba yun ang sabi niya na kung malayo
tayo, wala tayong magagawa. Kahit anong, Lord, kahit anong gawin natin, hindi ka na nag-abiding. Minsan ka nga lang mag-pray, o di ba? O, kailangan talaga natin mag-abide. Pinaka-keyword dito, abide talaga, manatili tayo sa Panginoon. Kasi kahit anong gawin, kahit ano daw hingin natin, yun ang sabi niya, anumang manatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong kahit ano daw na ibibigay ng Panginoon. Pinaka-example ko talagang hiningi ko yung maka-birthday talaga. Hindi ko talaga yun man maka-birthday sila Lulong o Reggie. Luhod talaga ako dito na, Lord, maka-birthday talaga siya. Ang daming gastos pag December. Kasi birthday ni Lulong, December 4. Birthday ko naman 19. Extra 22 yung dapat maano si Gigi, 21 or 22. Tapos pagka ilang araw na lang, Pasko. Tapos isang New Year, sabi ko na ko, ang daming gusto. Sabi ko, Lord, gusto talaga magka-birthday yan sila, lalo ko. Tapos, sinabi ko talaga ng, as maybe, saksi talaga, magpamanicure na ako kasi manganak na ako bukas. Totoo, manganak na, paano mo na lang? Basta, kasi hiningi ko yun ng Panginoon. Wala talagang kasayin-sayin. Narinig nyo naman yun. Wala kasayin-sayin, pero pagka alas 12 talaga doon ang sign. Wow, ito na. Manganak na talaga. Hindi nga nakaready si Eli eh. Manganak na ako. Akala niya joke. Kasi wala namang nung umalis siya. Akala niya joke. Natulog pa uli. Buti na lang daw. Hinawakan niya yung cellphone. Kasi alas 3. Bakit hindi pa dumating? Alas 12. Ito sa tagal naman. Kasi natulog daw siya. Kasi akala niya, linuloko ko siya. Kasi nga, hindi naman talaga. Pero pinag-pray ko yun. Ibig sabihin, kahit diba? Kahit yun lang magka-birthday sila, hindi ko pinigay talaga ng Panginoon. Kahit isipin talaga lang, kahit bigas, ano po, mga pangangailangan kay Glory to God sa ating pilay, nakasagot na tayo sa nag-aral na. Tapos may parating pa tayong ayuda. Yes! Thank you, Lord, sa ayuda. Kasi yun yung cost assistance namin natin. Kaya thank you talaga. Kaya kailangan lang natin, siyempre ha, may talaga yun sa atin, may password yun, hindi tayo bibigyan ng Panginoon kung hindi tayo manatili sa Kanya. Yun talaga. At ang salita, nandito talaga yan sa puso natin. Huwag natin wag dito. Kasi mawawala dito. Dito natin ilagay kasi mananatili siya. Hallelujah. At sabi sa James, sa James 4 verse 3, kung kayo'y nagsihingi at hindi kayo nagsitanggap, yung mga iba, example, di ba, pag hindi tayo nakatanggap mamaya, sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Ibig sabihin, huwag tayo magtampo sa Panginoon pala, na yung yung nahihiningi natin, kasi yung may iba naman na pag hiningi natin ngayon, sa sunod na araw ba ibibigay, hindi tayo mag-adamdam. Pero yung iba naman, kung masama yan para sa atin, katulad ng yung kotse, kung wala ka pang garahe. Di ba? Saan mo yung garahe? Yun na tuloy, ma-backslide ka na tuloy kasi tingin ka na tingin, hindi ka na makasimba. Kasi paano yung aking diba? Yung lagi na yung example ni Pastor na, punas sa tingin. Okay pa ba? Hindi pa nagasgasan? Hindi na makatulog. Yun pala, pag oras ng simba, hindi ka na tuloy. Yun na tuloy, mag-backslide ka na tuloy dahil doon. Kaya ang Panginoon talaga, may talaga siya, advance talaga sa ang Panginoon. Ma-imperfect time. Sa tamang panahon. Kasi kung masama yan para sa atin, di ba, sa dami na, pero yun lang ang example. Pero marami pa yung example kung ano yung mga example sa inyo na kung hindi ko natanggap, okay lang yan. Kasi may time yan. Darating yan. Kung makakutsi naman tayo lahat, di ba? Hindi talaga, lahat yan. Kasi nakita ko talaga yan dun sa Leyte. Kasi isa lang kami, tapos hindi pa ako Christian nun. Mga parehas lang kami nun ng mga lang, simpleng tao. Pero nakita ko dun sa mga Christian talaga, may mga kutsi na ngayon. Marami ng sasakyan. Kung binibless na. Ayan, sila lang ka. Diba na? May mga na yan sila, may mga gamit, may sasakyan na, sila lipet. Tapos kung sino-sino pa na hindi makakamag-anak nila lipet, doon ko nakita na, wow, ang Panginoon talaga, nagbibigay talaga siya sa mga taong nag-aabay sa Kanya, sa mga taong nananatili sa Kanya. Hallelujah. Kasi, yun ang sabi niya, humingi eh. Pero yung sasakyan, kung hindi pa, mag-antay lang tayo, may tamang yan eh, may tamang panahon eh. May tamang panahon yan. Hallelujah. Hallelujah. Verse 8. Okay. Sa gayoy, lumawalhati ang aking ama at kayo'y magsipabunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad.
Kailangan talaga tayo mamunga ng marami. Hallelujah. Alagad tayo ng Panginoon, di ba? Servant of God ba tayong lahat? Amen. Kaya kailangan nating mamunga. Kaya dahil maluwalhati ang Panginoon pag namunga tayo. Hallelujah. Sa verse 9, kung paano inibig ako ng Ama, ay gayon din naman ang iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Yun talagang in-emphasize dito yung love. Kailangan manatili talaga yung love sa ating puso. Hallelujah. Kasi pag inibig tayo ng Panginoon, manatili na tayo sa kanyang pag-ibig. Kasi pag nandito yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, sa puso natin, mag-spread yan. Mag-spread din tayo ng love sa ating kapwa. Hallelujah. Sa verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at kayo manatili sa kaniyang pag-ibig. Hallelujah. Sa verse 11, diretso na tayo. Parehas na. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Hallelujah. Nag-search ako ng pagkakaiba ng happiness at joy. Kasi sabi dito na ang aking kagalakan ay mapasa inyo. Ibig sabihin, ang kagalakan ng Panginoon ay mapasa atin. Hallelujah. Upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ang happiness kasi, happiness, search talaga, is great, but we can get happiness from a lot of things, even earthly things. Ang joy naman is something deeper or long-lasting, pang-matagalan. Ibig sabihin, ang hindi happiness ang binigyan ng Panginoon, joy talaga. Pag may joy tayo, pang-matagalan yun. Kasi ang happiness, yung earthly things, mga yung panandalian lang, di ba? Pero ang joy, kasi sabi ng Panginoon, pag binigyan ka ng joy, mapasa atin daw yung joy, ma-enjoy tayo. Ma-enjoy tayo sa paglilipon. Amen. Totoo naman kasi iba yung yung joy talaga kasi yung parang kahit anong nandito kasi iba, dahil Sunday na naman, magsisimba na naman, parang wala kang kagalakan sa puso sa pagsisimba Pero pag mag-joy, aga pa lang, gising na ng maaga. Tapos kami kasi, isa lang CR namin kayo, tagal kami kayo. Alas 6 pa kami nag-umpisa maligo. Kasi sa pito kami. Kaya salamat talaga na binigyan tayo kasi yun ang mga bagay na itong sinasalita ko sa inyo, upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo. Ibig sabihin, tanggapin natin yung kagalakan ng Panginoon kasi pag matagalan talaga yun. At saka, iba yung joy. Iba talaga ang joy pag nandito sa atin. Yung inano ko sa inyo na kahit anumang dito sa simbahan, nandyan ka, hallelujah. Ditong pagsisimba, agtik baka ayaw ba na, mag-pray, magsimba na ako. Agtik yung, mabilis ba na, agtik kasi sa Bisaya. Active na lang. Active. Salamat. Maging masigasig sa pagsimba. Kaya praise God. Kaya salamat din sa mga prayer warriors kasi ang dami talaga, isa-isa talaga, glory to God. Kasi kahit ilan kaming sa tapos isa-isa, Lord, lahat ng pamilya talaga, glory to God talaga, tulungan. Dito ko na natulungan talaga tayo sa prayer. Kasi kung wala tayong joy dito, bakit ka mag-pray doon sa o di ba? Pero ang Panginoon, binigyan tayo kasi nasa atin ang joy, kaya kahit sa iba-ibang natin mga kasama, Lord, si ganito, Lord, kasi totoo naman, kasi yun ang ginagawa natin sa hindi yung pang sarili lang natin ang pinag-pray. Kailangan mag-pray tayo sa iba, para ma-bless. Totoo naman, kasi tulungan tayo dito May love tayo love sa Panginoon, at love natin sa kapwa. At saka binigyan tayo ng joy ng Panginoon, pang matagalang kagalakan. Kasi nagagalak tayo, kaya pray tayo ng pray. Nagagalak tayo sa kasama natin. Pray, tapos yung i-share natin ang gano'n talaga ako. Bisaya ang talaga. Yung gano'n talaga. Basta hallelujah. Ang pinakalas po ay verse 12. Last na Ito ang aking utos na kayo'y mga ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Utos talaga ng Panginoon mag-ibigan tayo sa isa't isa. Kailangan kung nagkamali man yung kapwa,
Oh, hindi natin titingnan kung ano man yung kamalian niya, hindi natin titingnan. Total, ang Panginoon, nandiyan eh. Mahal, ang Panginoon niya, hindi siya tumitingin eh. Kasi mahal nga tayo eh. Diba? Binigay nga niya ang kanyang buhay. Namatay siya para sa atin. O diba, sobrang makasalanan natin, pero tinubos tayo. Hindi tayo tumingin sa kapwa natin na, ganun siya. Huwag na. Mag-ibigan lang tayo. Hallelujah. Kailangan ipaano talaga natin ang love sa isa't isa. Kaya thank you talaga kasi I love you. naramdaman ko talaga ang love dito sa church. Noon siguro ko talaga nag-umpisa. Sinong hindi nakaramdam? Wala, diba? Oo, lahat talaga, diba? As in, kaya glory to God talaga na ang love ay naramdaman natin dito. Amen. Ang love ay nandito sa church natin kasi andito ang Panginoon. Hallelujah. Kaya ang pinaka-keyword natin, mag-abide tayo sa Panginoon kasi handa siyang sumagot sa lahat ng ating mga pangangailangan. Thank you.